Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Poquis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo akong nagserbisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating ipahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga hikain para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroon mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nabuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho akong makasuhan. Handa ho akong makulong. Handa rin akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, Alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakaraang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ni BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siyang katandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte ko, hindi ho. Ang ginagawa natin ho dito, wala hong kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin ito ng maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nagkita ni Bibi Sara nung kampanya ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, hindi na ho kami nagkita. Mag-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagturo sa tumatangis ng ating bayan, nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantalang marami sa atin nang naglugmok sa kahirapan, maraming walang makain, nagugutom, maraming nangangamatay, nalulunod sa baha, nasisirang ng pananim, nawawalan ng hanap buhay. Itong mga pera ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, nung September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capitaldo. Ipinagbabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ang involved sa malaking, matinding korupsyon na ito.
napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget na tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Sana nila inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, pulis, mga teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga magre-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulation slip, doon nila kukunin ang budget na yun. Ano nangyari sa AA at sa Pension and Gratuity Fund? Nag-submit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Binawasan ng 92 billion. Binawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na natawag, insertions, ano mga insertions na yan, pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, Pension Gratuity Fund. Para kang binigyan ng candy, akala mo nagpapasalamat ka. Mga sundalo natin tuwan-tuwa. Hindi na alam, galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So ganun. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung pinagawa nilang mga kongreso, congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa BICAM, in-approve yung mga small committee, magic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yon, hindi dapat yung in-approvehan yun, yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Para may pampakain sa mga manip, sa mga kanilang mga pamilya. Pero nangyari, ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagdanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matataka magagalit sa ganun nangyari sa ating bayan? Mahal pa natin talaga ang ating bayan? Ito ba ito nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kaubayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi lang natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi lamang ating pagkamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mandarambong. Mga tao, pinagkatiwalaan natin, pero halip na tayo tulungan, ginawa nilang pangsarili hanggang mga budget na palapatay para sa atin. Ginawa nilang palabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Plastika, BBM! Narinig niyo ba yun? Anong gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o Tayo ang para sumama sa atin mag-protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya para hindi sa presidente?
makasama sa atin. Kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan doon yung konstitusyon, sinasabi ng mga nauna nagsalita. Kasuhan na tayo ng kasuhan. Pati yung Marcos resign ay bawal na raw po, kakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayong maniwala doon. Marcos resign! Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung mga ordinaryong Pilipino, ang galit at buot sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat ng mga taksil ng tarambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katapatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino, mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, magandang gabi lahat sa inyo, mga kaibigan. Maraming Salamat po. salamat, syempre.